Hello kabay! Naghahanap ka pa rin ba ng bahay na affordable, maganda ang community at flood-free? At the same time, 9,000 lang ang monthly amortization through Pag-ibig Financing pa. Welcome to Kaya Homes Naik! Hello again, this is Julian Salvador. And nandito po tayo ngayon kay Kaya Homes Naik. Located po ito sa Barangay Palangge, Naik, Cavite. Si Kaya Homes Naik po is may lot area po ito na 38 square meter at ang floor area naman is 43 square meter. Provision for 2 bedroom, may isang toilet and bath po tayo dito. Tara po, dito tayo ito po ang ating actual turnover ni Helena Model. So ang ating frontage po, ang ating design ng bahay is modern na po siya. And then, ang ating frontage is 1 meter po yan. Tara po, pasukin natin ang loob ng bahay. Dito po, bago tayo pumasok, meron na rin po tayong owning dito na protection po natin sa main door po natin. So, ito pong ating frontage, pwede po natin itong gawing pocket garden. So, ayan, pwede po natin siyang gawing pocket garden or parking po ng ating motor. Tara po. Ang ating main door po is solid wood at may locksets na rin po siyang kasama. Pasok po tayo. Ito po ang ating actual turnover ni Helena Model dito sa Kaya Homes. Basic finish turnover po. May paint na yung ceiling, yung ating wall. Wala lang po tayong tiles sa ating flooring. So yung outlet, switches, kasama na po yan sa turnover ng bahay natin. Ito po, dito sa harapan ng bahay natin, meron po tayong bintana dito. Pag inner unit po, meron tayong bintana sa harapan. At meron din po tayong bintana dun sa likod po ng bahay. Kung pag end unit or corner unit po yung kukunin natin, meron po tayong window dito po sa side na to. So, ayan po, pag corner and end unit lamang. So, ayan po. Ang ating pong electric circuit breaker is modern na rin po ito. So, ayan po. Kasama na rin po yan. Modern design na rin po yung ating circuit breaker. Dito po tayo. Papansin niyo po, yung space po ng ating kabahayan dito is sakto naman po siya sa ating living area at kitchen area po natin. So, dito muna tayo sa ating service area. Yung metal door po ito at may kasama ng lock set. So, ayan, proceed tayo dito sa service area. Dito po sa service area natin, dito po located yung ating countertop. Ang countertop po natin, naka-tiles na rin po yan. May stainless sink, may faucet na rin po at meron din po tayo ditong weatherproof outlet dito sa ating service area. So, ayan po. Ito po ang ating 500 liters tank po dito na anuhan po natin ng rainwater po natin. So, ito po, magagamit po natin ito. Pwede po natin gamitin yan pangdilig natin ng halaman or panghugas po natin ng plato. At dito rin po, nakakonect din po sa ating CR para po magamit naman natin sa ating pag-flush po ng ating inodoro. So, ayan po. Punta tayo sa ating toilet and bath naman. Dito po sa ating toilet and bath, ang door po natin is plastic PVC. Plastic PVC rin po ng ating mga hamba. So, dito na rin po ang ating toilet and bath. May tiles na po ito. Meron na rin po siya. Nakapaint na rin po ang ating wall. May lavatory tayo. May water closet. At meron po tayo ditong shower head, faucet. May soap holder na po tayo dito. Dito may tissue holder na rin tayo at meron tayong isang bintana po dito para sa ating ventilation po ng ating CR. Tara po. Proceed tayo sa ating second floor. Sa second floor po natin, bago po tayo umakyat sa second floor, yung hagdanan po natin, concrete po yan. 1 to 5 step po is concrete. Then metal po itong ating saksining po ng ating step. So, mapapansin nyo po, wala po talagang railings yung ating hagdanan dito. Pero, in a good way naman po, maganda siya kasi nga, pwede nating maiakyat agad yung malalaki nating gamit. So, hindi na siya magiging abala pa dito sa atin kasi naka-open po ito. So, punta po tayo sa ating second floor. Ayun po, bago tayo proceed sa second floor, may bintana pa po tayo dito. Source din po ng ating light, natural light po natin, papunta po dito or nakatapat din po siya sa hagdanan. Tara po. So, ayan po.
Ito po ang ating second floor. Sa second floor po natin, provision po ito for 2 bedrooms. Painted na yung wall natin, yung ceiling po natin, kasama na rin po itong mga electric outlets, switches po natin kasama na yung upon turnover. Ang kulang na lang po natin dito is partition po natin, tsaka yung tiles po ng flooring natin. So ayan po, kung magdi-divide naman po tayo ng dalawa dito, magiging dalawa po ito, parehas po sila ventilated kasi meron tayo ditong bintana sa likod, meron din tayong bintana dito sa harapan. At lahat po ng bintana lahat po ng provision natin ng room is may nakaabang din po ditong provision for window type aircon at may nakaabang din pong outlet. So, ayan, ganun din po dito sa kabilang side. Ito po, may provision for window type aircon at may outlet na rin siyang kasama. So, ayan po, pansinin niyo po yung ating ceiling. May astrofoil pa po yan bago tayo naglagay ng ceiling po natin. So, makaka-ano rin po yan sa init ng panahon natin at least hindi siya ganun ka-direct po sa atin sa bahay po natin. Ngayon po, puntahan naman natin yung dress-up unit. Paano nga ba ito pinaganda? Para makita nyo po kung paano siya pinaganda at mas ma-excite kayo na tingnan si Helena model. Para po. So, ayan kabahay, puntahan naman natin ang ating actual dress-up unit tapos na po natin makita ang actual turnover. Ngayon naman, papakita ko naman sa inyo ang dress-up unit dito po kay Helena model. So, ayan po. Dito po sa ating frontage, ang ginawa po nila dito, naglagay po sila ng pocket garden dito sa area na to. At ginawa rin po nila ditong bakod is yung ng halaman na mismo, no? So, naglagay lang din ng paint, naging concrete lang po itong apakan natin dito. So, tara po, proceed tayo dito sa loob ng ating dress-up unit. So, ayan po. Yung dress-up unit natin, ang ginawa naman po nila dito, ayan, nagkaroon na tayo dito ng living area. Pero talagang inano rin po yung space. So, ayan po, naglagay sila dito ng sofa na naka-customize na po yan. Kasi yung ilalim po nito is cabinet na po yan. So, ayan po. Diba, na-maximize yung space ng bahay po natin. At dito, naglagay lang din po tayo ng table dito sa area na to. Then, dito po sa kitchen area natin, ang ginawa naman po dito, naglagay lang din sila ng built-in cabinet, naglagay ng onting mga gamit ng kitchen. Then, dito po tayo sa ating toilet and bath. Sa toilet and bath po natin, ayan, wala naman siyang pinagbago. Ang nilagay lang po nila dito, yung shower curtain. Ito po. So, ayan yung nilagay na F. Ang bango-bango po dito sa CR ng dress-up unit po natin. Tara po. Dito naman tayo sa service area. Yung service area po natin dito, kasama, wala lang po dito yung ating tank ng rainwater natin, pero kasi nandito po siya. So, ayan, yung ating pong service area, nandito pa rin ang ating countertop. So, yun lang naman po, wala na siyang masyadong binago dito sa ating sa ating service area. Proceed tayo sa second floor. Dito po sa second floor natin, yung second floor po natin, wala naman masyadong binago sa hagdanan, no? Ayan pa rin po. Same lang din naman. So, akit tayo sa second floor. So, ayan, yung hagdanan po, wala na pong binago sa hagdanan. Naglagay lang po tayo ng railings po. Tara, second floor po tayo. Dito po sa second floor, yun po, ginawa na po siyang 2 bedroom. Unahin po natin ito. Dito po sa unang bedroom, ayan po, naglagay sila ng pull-out bed dito. Ayan, para po sa ating kids. At meron tayong bintana dito sa isang room na to. Meron tayong isang window po dito. Tara po, proceed tayo sa second room. Second room po natin, yung ating pong second floor po na flooring natin is naka-vinyl po yan. So, ayan. Dito po, ang ginawa naman nila ditong idea, dito naglagay sila ng upuan. So, pwede po natin gawin yung lagyan dito ng built-in cabinet dito sa area na to. So, papansin nyo po, dito sa room na to, naging 2 po yung ating window dito. Kaya mas ventilated po yung room na ito. And then, dito po, naglagay sila dito ng double-size bed na frame. So, ayan. Kahit po double size na po yung bed natin,
is malawak pa rin po yung ating room dito sa harapan. So, ayan po, nakita na natin yung actual turnover at dress-up unit ni Helena Model. Ngayon naman po, pag-usapan natin yung price ni Helena Model. Tara po. Para po sa ibang detalye, pwede nyo po ako i-message sa aking number na naka-flash po sa screen at para naman po sa other social media account ko na nasa comment section at nasa description po ng video na to. Kung ngayon pa lang po kayo napapadalaw sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and hit niyo po yung bell button para updated po kayo sa bagong project katulad po nito. Once again, this is Julian Salvador, your bridge to your dream home. See you, future homeowners!